totoong kasama ni Miss Catherine Bernardo sa isang viral video, abay may bago na namang inilabas, no? At sino nga ba itong mayor muli na inirereto kay Miss Catherine? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. And now, ito na pag-usapan natin. Bago tayo magsimula, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And now, ito na no, dahil matapos nga mag-viral ang ilan sa mga photos and videos ni Miss Catherine Bernardo na sinasabi ng ilan na soft launch or hard launch na nga nito ni Miss Catherine Bernardo para sa kanyang di umano'y boyfriend na si Mayor Mark Alcala. Yan ang ilan sa mga laman ng balita ngayon na talaga naman trending at pinag-uusapan. Ang daming mga naniwala, ang dami rin namang hindi naniniwala dahil syempre nga naman diba usong-uso ngayon yung AI na tinatawag. So maraming mga spekulasyon that it was not Mayor, it was not Catherine, and all of a sudden lumalabas na ito po ay isang edited videos na ipinost sa social media para po magkaroon ng curiosity kasi alam natin na sa mundo po ng AI ngayon, sa mundo ng showbiz at sa mundo po ng digital ay meron na pong iba't ibang pwedeng gawin katulad nito. Ibang anggulo na naman kung saan naroon si Mr. Daniel Padilla. Isinama na si Daniel Padilla sa video. O diba? Ibig sabihin, everything is possible sa mga ganitong pagkakataon. Kaya hindi tayo pwede maniwala lang sa mga short video clips na yan na talagang totoo nga yung mga pangyayari na yan. Well, kung totoo man yan, edi mas okay, diba? At least masaya na si Miss Catherine kasi may love life na siya. Pero, syempre, katulad ng lagi kong sinasabi, the only person that we trust and we believe is only Catherine Bernardo. So, pagkasabay ng mga trending video na yan, ay meron na naman pong panibagong tao na nirereto dito kay Miss Catherine. At ang isa na naman itong politiko, no? Sabi nila, kung mapupunta lang din naman daw si Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala, bakit hindi na lang si Vico Soto? Noong Feb 2, 2026, lumabas sa Abante Tonight ang isang artikulo na may pamagat na Catherine Bernardo nirereto kay Vico Soto. Sa balitang ito, pinag-uusapan ng ilang netizen ang di umano'y bagong pairing o relasyon ng top actress na si Catherine Bernardo at ni Vico Soto, ang alkalde ng Pasig City. Ayon sa artikulo ng mga netizen, na tila mas gusto ang usaping Catherine at Vico kumpara sa iba pang mga potential na love interest. Dahil sa nakita mga reaksyon at komento online, may mga nagsasabi na hindi na itinatago ang hindi opisyal na relasyon ng dalawa dahil sa pagsama nila sa isang mall at may discussion sa X na dating Twitter tungkol dito. Ngunit mahalagang linawing walang opisyal na konfirmasyon mula kay Catherine Bernardo o kay Vico Soto tungkol sa anumang romantikong relasyon nila. Ito ay base lamang sa mga opinyon, reaksyon at haka-haka ng mga netizen sa social media. Sa ulat rin, may iba pang netizen ang nag-advise kay Catherine na deadmay na lang ang bashers at tila may tugon na mas bet nila si Vico kaysa sa aktres na kasama. Sa pag-angat ng usaping ito, maraming tanong ang kailangan nating sagutin. Ano nga bang totoong estado ng love life ni Catherine? Ano naman kaya ang papel ni Vico Soto sa isyong ito? At bakit ito nag-viral sa social media? Sa mas malalim na pagtatalakay sa mga ito, nilikas ang mas malawak na konteksto tungkol sa buhay, karera at relasyon ng aktres pati na ang pananaw ng publiko at ng mga social media sa dynamics na lumalabas na issue. So si Catherine po ang tinuturing na isa sa pinakatanyag at pinipiling aktres sa Pilipinas ngayon. Ipinapanganak siya noong March 26, 1996 at nagsimula ang kanyang pag-arte sa murang edad at sumikat dahil sa mga teleserye at pelikula kinagigiliwan ng masa. Ang kanyang pangalan ay hindi na bago sa showbiz at malaki ang impluensya niya sa entertainment industry. Bukod sa kanyang mga proyekto at telebisyon at pelikula, kilala rin si Catherine dahil sa mga blockbuster film tulad ng Hello Love Goodbye at ang sequel ng Hello Love Again na naging malaking takilya at labis na pinag-uusapan ng mga manonood.
Sa katunayan, ang unang pelikula ay isa sa mga highest grossing Filipino film of all time. Sa buhay pag-ibig, matagal siyang nasa isang relasyon kay Daniel Padilla, isang fellow actor at miyembro ng showbiz royalty. Sa loob ng 11 taon, noong 2023, kinumpirma nila ang kanilang hiwalayan sa social media na nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa kanilang mga fans. Sa panayam kay Boy Abunda, sinabi ni Catherine na handa na siyang bumalik sa pag-ibig at hindi niya ito tinago. Bagamat hindi rin niya opisyal na ipinahayag kung sinong kanyang pinipiling romantikong kapareho, ayon sa kanya, malaking bahagi ang kanyang personal growth, ang nakaraang relasyon at marami siyang natutunan tungkol sa pag-ibig at sarili. So, sino naman kaya si Mr. Vico Sotto? Si Vico ang kasalukuyan na may nalungsod ay mayor ng lungsod ng Pasig. Anak siya ng sikat na showbiz personality na sina Vic Sotto at Connie Reyes. Ngunit mas kilala siya ngayon bilang isang politiko na may iba't ibang reforma sa kanyang pamamahala sa Pasig. Kilala si Vico bilang isang political active na leader na may malakas na following sa social media at masa, lalo na sa mga kabataan. Hindi tulad ng karakter ni Catherine na nasa showbiz, tahimik si Vico pagdating sa kanyang personal na buhay, lalo na sa usaping pag-ibig. Wala ring opisyal na payag si Vico Sotto na may anumang romantikong relasyon siya kay Catherine Bernardo. Ang mga koneksyon nila ay puro haka-haka lamang at panlasa ng netizen sa social media. So, ayon po sa Abante Tonight ng article ay may mga netizen na nagbigay ng komento sa X na tila mas gusto nila ang idea ng isang public figure tulad ni Vico Sotto na boyfriend material kaysa iba pang mga personalidad. May mga nakakita rin ng mga sightings ng aktres kasamang isang mayor sa mall na sinasabing si Mayor Mark Alcala. At ito ang nagpasiklab sa chismis. Ang mismong headline ng artikulo ay nag-iwan ng impresyon na si Catherine nirereto kay Vico. Ngunit base sa laman ng artikulo, ang pinag-uusapan ay ang opinyon ng mga netizen at hindi mismo pahayag o gawain ni na Catherine at Vico. Sa ganitong uri ng balita, kadalasang ginagamit ng showbiz tabloid news website ang mga malalakas na termino o clickbait headlines upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa, lalo na kung ito ay may kinalaman sa dalawang public figures na sikat at may mas malawak na following. Sa panahon nga ng social media, mabilis kasing kumalat ang mga haka-haka at kuro-kuro ng mga netizen na parang totoong balita sa kaso ni na Catherine at Vico. May mga sumuporta nag-iengganyo ng posibleng pairing at may ilang netizen na tila nag-i-endorse o natuwa sa ideya ng Catherine at Vico bilang isang potential couple batay sa mga komentong ipinost sa X. Ang ilan ay nag-react ng positibo at nagsasabing bagay daw sila o maganda raw tignan bilang isang pair. May ilan ding komento sa X na nawagan kay Catherine na huwag pansinin ng mga bashers at negative comments. Ayon sa isang supporters, kahit ano pa ang gawin niya, mayroong mababato ng batikos, kaya mas mabuti na raw na mag-focus na lamang sa sarili at hindi sa opinyon ng iba. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!